Hello, hope is today. I am so blessed and thankful to God na dito na naman tayo ngayon. Mag-share na naman tayo sa bagong word ni Lord para sa bawat isa sa atin ngayon. Ulitin ko sa mga bagong mga viewers ko dyan, sa mga bagong nanonood sa channel natin. It's not all about the religion. It's not all about my denomination. It's not all about my church. But it's all about the love of God. Ngayon mga kapatid, ang word ni Lord ngayon para sa atin is makikita natin sa book of Luke, chapter 15, verse 11. Pagbabasahin ko yung word ni Lord. It's all about the parable of the lost son. Luke chapter 15, verse 11, he said, "A certain man has two sons. Verse 12, the son younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that fall to me. So he divided to them his livelihood. 13, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there was wasted his possession with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went adjoined himself a citizen of the country, and he sent him to the field to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods those swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Verse 18, I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. 20, and he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Verse 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and no longer worthy to be called your son. Verse 22, but the father said to his servant, Bring out the best robe, and put it on him, and put a ring on hand, and sandals on his feet, and bring fat calf here, and kill it, and let us eat and be merry. Verse 24, For this my son was dead and alive again. He was lost and is found, and began to be found, and began merry. And verse 25, and now his older son was in the field, and came and drew near to the house, and heard the music and dancing. Mga kapatid, dito natin makikita ngayon is may isang prodigal na anak. Gusto niyang makuha lahat ng possession na mamanahin niya sa father niya. Dahil sa sobrang bait ng father niya, binigay ng father niya ang para sa kanya. Yung share niya na para sa kanya. Lumating sa punto sa buhay niya, waldas siya dito, waldas siya dyan, nang babae siya, lahat ginawa niya. Dumating sa point na yung place na kung saan siya, dumating yung famine, tagutom. Dumating sa point na wala na siyang pera.
At yung kinakain na lang niya is kung ano yung pagkain ng baboy. Dumating sa point na nakapag-isip-isip siya, ilan ba yung hired servant ng father ko? Marami. Pero kaya nilang kumain doon kahit marami sila. Naisipan niyang bumalik. Kahit hindi na siya isiping anak, kung hindi, katulong na lang or servant na lang. Dumating sa punto ng buhay natin mga kapatid, parang ganyan tayo sa Panginoon. Nung una, sobrang close natin sa Panginoon. When time na na-experience natin yung love ni Lord sa panahon na na-accept natin si Jesus Christ as personal Savior sa buhay natin, yung in-accept natin ng Panginoon na maging Master or Lord sa buhay natin, nung una is grabe yung closeness natin sa Panginoon. Pero dumating yung time na lalong tumatagal, lalo tayong may distance sa Panginoon. Lumalayo tayo sa Panginoon. What I'm trying to say today mga kapatid is, there are a lot of believers now, there are a lot of Christians now, it's like the prodigal son. Naging slave tayo sa sin, naging slave tayo sa mga kasalanan sa mundo, napalayo tayo sa Panginoon, sa Father natin. Pero there is a big lesson, big picture na makikita natin dito, na yung anak, nagsisi siya at bumalik siya sa Father niya. Yung title natin ngayon mga kapatid is When God Ran. Mga kapatid, dito natin makikita sa panahon na bumalik yung anak niya sa malayo pa. Nakita ng Father niya, anak ko talaga to. Itong posture, anak ko talaga to. Yung pinaka-amazing mga kapatid is, sa panahon na babalik tayo sa Panginoon, sa panahon na i-confess natin sa Panginoon na may kasalanan tayong nagawa sa Kanya. Yun ang amazing mga kapatid. In the book of Luke, the prodigal son, yung anak niya sa panahon na bumalik yung anak niya sa Kanya, is when God ran, you are welcome. Sa panahon na yung anak niya, nakita niya sa malayo pa, tinakbo niya yung anak niya at niyakap niya. Winelcome niya ulit. Hinag niya ulit. Sabi ng anak niya, hindi na ako worthy na tawagin mong anak mo. Pero sabi ng father niya, no. Binihisan pa niya, binigyan pa niya ng robe. Niyakap pa niya. Dahil mga kapatid, sa panahon sa buhay natin na mawala tayo sa Panginoon, mawala yung fire natin sa pag-serve sa Panginoon, pero sa panahon na babalik tayo sa Panginoon, we are always welcome sa Panginoon. When God ran, you are welcome. Sasalubungin tayo ng Panginoon. I-welcome tayo ng Panginoon. Halika anak ko. Welcome ka always dito sa akin. If you feel discouraged, if you feel discomfort, maraming mga trials na dumating sa buhay mo, sa family mo, sa studies mo, sa negosyo mo, kung ano mang sitwasyon na pinagdaanan mo ngayon, yun yung dahilan na napalayo ka sa Panginoon, napalayo yung relationship mo sa Panginoon. This is the right moment now mga kapatid. Sa panahon na babalik ka sa Panginoon, sa panahon na you draw near closer to God, you are welcome. When God ran, you are welcome. At yung pinaka-nice pa dito mga kapatid is yung pangalawa, when God ran, you are covered. Sa panahon na bumalik yung prodigal son, hindi lang niya welcome na sinake hands niya, but niyakap niya.
Kung sa worldly things pa, yayakapin ko na to para hindi na makatakas. But no, mga kapatid, niyakap niya. He covered. Ayaw makita ng Father ng ibang mga tao nakakita kung ano ang mga kasalanan na nagawa ng anak niya. Niyakap niya kasi gusto ng Ama na siya ang makita kung hindi yung anak niya. Sa panahon na babalik tayo sa Panginoon, we are covered by the presence of God. Hindi natitignan ng Ama kung ano ang nagawa mo dati. What ang titignan ng Ama, ng Father natin, ng Panginoon, kung ano ka ngayon. My personal testimony in serving the Lord, mga kapatid, this is a real story sa buhay ko. I'm passionate sa pagsiserve ng Panginoon. Dumating sa point na grabe yung fire ko sa pagserve ng Panginoon. Dumating sa point na na-tempt ako, na-down ako, naging broken ako, nawala ako sa ministry, nawala ako sa pagsiserve sa Panginoon, sa single moment of time. But sa panahon na na-realize ko na wala ako, hindi ko kaya kung wala ang Panginoon, bumalik ako sa Panginoon. One thing I experienced is na nandyan yung pag-cover ng Panginoon. Nandyan yung pagyakap ng Panginoon. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. You are covered by His presence. And the last thing is, you are forgiven. When God runs, you are forgiven. Sa panahon na i-admit mo sa sarili mo, nagkulang ka sa Panginoon, may kasalanan kang nagawa sa Panginoon, you are forgiven. He is willing to forgive us. Despite of everything na nagawa natin, despite of sa mga bagay-bagay na sabi mo, parang imposible nang patawarin ka ng Panginoon. His grace is sufficient. Kaya kanyang patawarin kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo nagawa sa Panginoon. Binihisan niya yung anak niya. Binigyan niya ng singsing. Ring, the symbol of love. Binigyan niya sandals. Binihisan niya ng bagong-bago ang anak niya dahil gusto niya ang makita sa anak niya, hindi yung dating siya, kundi yung bago, kung paano siya binago ng ama niya. Ganyan yung tingin ng Panginoon sa atin. Babaguhin ng Panginoon yung buhay natin. Ibabalik ng Panginoon yung authority, yung title bilang anak, dahil anak tayo ng Diyos. We are entitled to claim victory. And we are entitled to be happy and victorious. Yung kaaway, they are free to judge us. But yung kaaway sa panahon nandiyan na tayo sa Panginoon, hindi niya tayo mapipigilan to serve God and to follow God's will sa buhay natin. Mga kapatid, this is a big encouragement sa buhay natin ngayon. When God runs, you are welcome. When God runs, you are forgiven. And when God runs, you are covered by the presence of God. Mga kapatid, kung gustuhan mo yung video natin ngayon, pwede mong subscribe yung channel natin and press the notification bell. Marami pa tayong mga encouragement na gagawin dito. God bless us all. Hope is today. Maraming salamat.